Yeah, what's up? Jason Ocampo nga pala. Nagbabalik for another figure review. So yun, kakabalik ko lang ng Pilipinas. Nakababa na ako ng barko last week pa. So, yung gagawin natin ngayon, magre-review tayo ng mga action figure na na-order ko nung on-board pa ako. So, basically, habang on-board ako, yung kuya ko, pag may nakikita kong action figure na sale sa mga groups, pinapa-order ko sa kuya ko kaya sa girlfriend ko. So, naipon siya. So, mga siguro 8 to 9 pieces na mga loose na action figure yung nabili ko. So, yun. I-review natin isa-isa. So, start tayo kay Finn Balor. Finn Balor Elite 82 loose. So, I think sa pagkakatanda ko, nabili ko to kay Sir Au ng DHT group, sa DHT group. So, yun. So, isa kasi sa mga kinokolekt ako din mga member ng Bullet Club. Kasi fan na fan ako ng Bullet Club. So, syempre kailangan meron tayo nung leader nila. Si Finn Balor. So, yun. May kasama siyang quote nito kaso parang hindi ko na siya sinama kasi yung parang nag-flick na yung leather. So, nag-stain din siya nung nakaraan pero okay naman. Hindi na siya dumikit. So, okay naman siya. Yan. Yan natin. Yan. Finn Balor. Tapos, wala siyang additional na hands. So, ang ginawa ko, meron akong extra pointing hand ni Kenny Omega dun sa tupak na nabili ko dati. So, nilagay ko sa kanya. Since may siya maganyan. Yeah, okay naman. So, tight yung joints. Maganda yung quality niya for loose figure. So, hindi rin naman ako mahilig kasi gusto ko rin gawa ng mga photography. Siguro sisimulan ko na rin mag-picture-picture. Kasi kakabili ko lang din ng basic metal ring yung nakaraan. So, pag may time ako, gawa ko ng time. Mag-start na ako mag-picture o mag-post mga fake fed. So, yun. Finn Balor. Sunod natin si another member ng Bullet Club. Si Adam Cole, baby. Adam Cole, baby. Yan, so, yun. Wala rin mga kamay. Wala akong pointing hands yung pang-posing niya. That, upo siya ng ganun. Boom! So, wala rin yung panggalan niya. Boom, wala. So, nakalimutan ko kanina kung binili ito. Adam Cole Elite 92. So, yun. Loose figure din. So, tight joints lahat. Tapos, may head scan. Yan. Solid pickup. Parang mga worth 900 yata ito nung nabili ko. So, sulit na. Kasi kung bibili ka ng mga brand new or naka-mint pa, siguro nasa 1.8, 1.5 pa siguro yung presyo nito. So, yun. Maganda. Tapos mayroon siyang kasamang soft goods na cloth na Adam Cole. So, yun. Member din siya ng Bullet Club sa ROH na nasa Ring of Honor pa siya. Member siya ng Bullet Club. Tapos, syempre, leader din siya ng Undisputed Era. Pinakamaganda, malakas na naging faction sa NXT. Mga dominant faction sa NXT. So, sunod natin. Di po matatapos yung mga Bullet Club. Puro Bullet Club yung mga na-order ko. Di ko alam kung bakit. So, ito. The one and only. The phenomenal one. AJ motherfucking Styles. So, ito, ko, parang itong yung rubber cloth, dinikit ko lang yan. Meron kasi akong isa pang AJ Styles, yung long hair na siya. So, nabili ko lang din siya ng loose. Alam ko, nabili ko to sa Shopee sa
Figurnatics. So, shoutout sa Figurnatics. Nabili ko siya. I think itong attire na to from Elite 56. Tapos itong headscan niya from his first action figure. No? Or sa basic. Hindi ko alam. Pero ito yung unang headscan niya sa unang action figure niya under Mattel. So, yun. Kumbaga, yung vibes nito pang 2016. Tsaka yung run niya sa New Japan, no, bilang member ng Bullet Club, acting leader ng Bullet Club. So, nanalo siya ng IWGP World Heavyweight Champion 2 beses. So, yun. Kumbaga, pag nagko-kolekta ka ng Bullet Club members, no, isa to sa mga pinaka-essential. AJ Styles. Naghanap din ako ng AJ Styles na Black Trunks. Lalo yung sinusuot na ngayon currently. Pero nakalimutan ko kung anong elite niya yun. Meron siya yung pangalawang elite niya na Black Trunks. Tapos Screaming Headscan. So for now, ito muna. Kasi yung itim na pang Bullet Club talaga yun. Black and white na attire. So syempre, sunod tayo sa hype. Hindi, binili ko siya nung, syempre nasa barko na ako. Tapos, nag-pre-order ako kay Daily Habits, kay Sir Ice. The current WWE Undisputed Champion, Supreme Cody Rhodes. So, yan. Yung Supreme Cody Rhodes na loose complete accessory. So, may kasama siyang ano yun? Ulog. Oy! Batas pala. May kasama siyang tatlong headscan. Kasi hindi ko na-anuhin yung mga niya, mga kamay na included. So, bakita ko na lang muna yung pang-entrance niya na extra lower body. Tapos ito, pang-entrance niya. Nakalimutan kong kunin yung coat. May kasama tong coat. So, para dito yun sa entrance. Yun nga, ito yung kamay. Nalagay ko kasi doon sa JBL ko na action figure yung coat niya na entrance. So, doon ko na lang muna nilagay. Doon ko sinuot. Pero meron yan. Tapos ito, dalawa niyang headscan. Yeah. So, isang normal na mukhang headscan, tsaka nangaasar na headscan. Parang may factory defect. Mukha siyang Chinese dito eh. Parang hindi umano yung niya. Yung parang hindi tunog napunta yung mata niya dun sa mismong lagay ng mata. Basta parang ganun. Parang factory defect. Parang ganun. Pero okay lang. Goods naman. Pinahulog ko. So, yun. So, ayan. Ito yung pinili kong attire kasi maganda. Ewan kung Walmart exclusive ba to. Kasi meron pang ibang na Supreme. Pero iba naman yung alternate na lower body. So, syempre, para magmukha siyang Bullet Club member, yan, black and blue trunks. So, solid, no? May bagong labas ngayon si Cody Rhodes bagong, ito naman under Mattel na tawag dito na Ultimate Edition, yung attire niya ng WrestleMania. So, syempre, wala pa yun nun. Ito muna yung binili ko. Hindi ko alam kung order ba ako nun. Pero maganda rin maganda rin. So, parang meron ako isang Jazzwares na Cody Rhodes sa isang Mattel naman na Cody Rhodes. So, pinag-iisipan ko pa. Maganda rin yung isang attire niya na blue na Elite. Parang gusto ko rin kunin yun, pero malalaman natin. Kala mo dami pera Pero yun, pag magka-budget siguro. So, tignan natin yung details. So, meron din siyang, kasama yan, yung weight belt niya. Yung isa pa, meron pa siyang weight belt na isa nasa taas din na iwan ko lang. Okay naman yung headscan.
Kumbaga, yeah, essential to, no? Siyempre siya yung current reigning WWE champion. Ngayon, kalaban niya si Logan Paul. So, ang malupit sa articulation ng, napansin ko, articulation ng Ultimate Edition tsaka Supreme, no? Yung dito, yung sa paa nila na titiklop. Tapos sa butterfly yung articulation ng kanyang kamay. Yung mukhang may nagtingin. So yan, AEW Supreme Cody Rhodes. Kaya tapos meron siyang soft goods club. Kaya dito muna. So, nakarami na rin pala tayo. Kalahati pa. So, ayan, tuloy-tuloy na natin yung yung AEW. Kunin ko lang itong dalawa. So, ito. Dalawa sa 4 na 4 pillars ng AEW. Si Jungle Boy tsaka si Darby Allin. So, ni-research ko kung anong series to. Nakalagay is series Unrivaled 3 kay Darby Allin na loose. Then Unrivaled 5 Jungle Boy. So ito nabili ko rin kay Sir Au. Kasabay nung Finn Valor yata. Sa pagkakaalala ko ito. So ito kasabay naman ito libre yata to. Kay DHT kay Sir Ice. Nung bumili ako ng Supreme Cody Rhodes, may free na isang action figure. So, sulit deal. So, yun. Meron na rin ako MJF sa taas. So, ang kailangan ko lang para makumpleto yung 4 pillars ng AEW, si Sammy Guevara. So, yun. Okay naman. Ang maganda kasi dito sa AEW figure, no, yung na-appreciate ko sa kanya. Ang ganda ng articulation talaga. Kumbaga, distinct siya kumpara sa mga elite ng AEW. Tapos yun, double jointed yung pin. Tapos siya, in scale siya sa mga elite action figure. So hindi siya awkward. Pero yung mga ibang na produce ng Jazzwares, no, yung mga later series, so may problema sa scaling. Yun yung medyo Pero ito silang dalawa. Okay naman, okay yung scale nila pag itatabi sa mga elite. So, yun, solid din. Kaya ito yung mga parang si Jeff Hardy. Nagpapakamatay kapag nag-wrestling. Kasi ito ngayon, syempre, Jungle Boy, nung sumalo ng hit, nung umalis si CM Punk, Jack Perry. Hindi na ganito yung yung gimmick niya ngayon. Kumbaga siya si scapegoat, Jack Perry. Bago member ng New Elite. So, yun. Since member ng AEW, no, ito. Ano bang series to? Neville. Saan ko ba nabili to? Kay AU's Collectibles. Yun. Nabili ko siya kay AU's Collectibles. Para siyang custom na Pac or Neville. Pero yung ulo, galing sa Elite 55. Nasabi kong customs kasi yung usually, may belt siya. Yung nakita kong itsura ng Elite 55, no? Parang mustard or brown color. Dapat yung tights niya. Pero dito, pure black. No, pure black. Tapos yung dito, yung sa paa niya. Dapat ko medyo dark brown yung color. So, hindi ko alam kung siguro kinostom to or something. Hindi naman kit bash kasi parang same pa rin naman. Ayun, ito same pa rin naman yung niya, yung sa wristbands niya and all. Parang yun lang yung pinalitan itong lower body. Pero yung niya, knee pads niya okay naman. So, yun. Yung mga gantong Neville action figure, no? Parang naging rare siya. Kaya nung nakita ko to na binibenta at sulit price kahit may issue. Yung issue niya kasi sa ab crunch. So, kinalsuan siya ng parang papel dito sa loob para maging tight. Pero
overall din naman sa akin issue yun kasi nilalaro ko naman itong mga action figure. So, sanay ako sa mga loose. So, yun. Kung nakita ko siya, binili ko talaga siya kasi sayang, minsan lang makakita ng ganito. Hindi na siya ganun kadala sa mga Facebook market o kaya sa mga toy group na binibenta. Tapos yung version niya nung cruiserweight, ito pa ata yung kay TJP, yung unang champion nila si TJP. Kasi meron pang isa yung sa NXT na version ng cruiserweight, yung medyo mas dark violet yung straps niya. So yun, yung kasama dun sa action figure ni Santos Escobar, yun, medyo dark, tsaka kala Kushida, ganun. So yun, kung gusto mong nagko-collecta kasi ako ng cruiserweight division ko, pinapalaki ko din. So ayan, syempre essential ko si Pac, tsaka yung cruiserweight champion mismo, cruiserweight championship. So yun, last but not the least of the list sa mga nabili ko ay itong custom made, parang kinit ba siya, Ultimate Edition Triple H. Yan, tapos medyo loose yung sa ano niya, butterfly. So kay Ace Collectibles ko din to nabili, wala namang masyadong issue. Tapos nasabi ko nga parang kinit ba siya or custom kasi itong lower body niya, Red Trunks Triple H, galing to sa Triple H Fan Central na action figure. Tapos itong head scan, kung di ako nagkakamali, galing naman to sa Tupac Elite with Jeff Hardy na action figure ni Triple H. Tapos siguro itong body, yun, na upper torso, yan, ito, parang kay Triple H talaga to na Ultimate Edition. So yun, sa pagkakatanda ko, nakita ko to sa sa kay Sir Au, binibenta niya to, kaya alam ko siguro galing to kay Sir Au, tapos nabili ni Sir Eius, tapos nabili ko. So parang nakita ko kasi siya, nagbenta siya ng Evolution nung nakaraan. So parang ito yun may kasama pang parang Ultimate Edition na heads ka na Triple H sa pagkakatanda ko. So yun, meron na akong kinokompleto ko rin yung Evolution. So far, ang kulang ko na lang Ruthless Aggression na Batista. Or pwede rin yung nag-champion na siya na World Heavyweight Champion na Ultimate Edition. Tapos yung may Ric Flair na ako, pero naghanap kasi ako ng head scan or action figure na yung niya, defining moments. Yun na tayo against kay HBK, naka blue track si ang maganda kasi doon yung head scan kasi doon ni Ric Flair, pang Evolution, yung medyo matanda na. Yung nasa kasi long hair pa. Parang mga parang nung nasa pa siya, 1990s something. So yun, yung naman ito ni Triple H, wala namang ganong issue. Nakatayo, nakapag-posing. Ayun lang, medyo loose lang to, pero okay naman. Kung kukumpara mo kay Cody Rhodes, parang konti lang yung diferensya. So yun, ito yung first figure ko na Triple H na articulated. Meron ako kasi yung pinakauna pa na basic na Triple H. So ito, yung Triple H. Solid, no? Solid siya para sa presyo niya, bagsak presyo. So, yun. Nakabili. Parang 9 months ako on board, tapos nakabili ako ng Sham na action figure din while on board. Tapos, meron pa akong bili na action figure na 4 yata. Nung nag-on board ako. No, during na naka-on board ako, tapos may biyahe kami ng Houston. So, parang sa mga nakaraang video ko, hindi ko yata napakita yung nakabili ako ng Ultimate Edition Bobby Lashley. Yun. Pag may time tayo, siguro baka i-unbox at i-review ko na rin yung mga Ultimate Edition ko na nabili. So, at meron na akong 3 Ultimate Edition nun. Roman Reigns, Brock Lesnar, tapos yun, yung Bobby Lashley. So, hindi naman talaga ako nagko-collect ng Ultimate Edition, pero
alam mo, pag fan ka ng wrestling tsaka action figure, bibili mo yung mga essential na character, no? So, yun, Roman Reigns, syempre. Tapos may kasamang belt, Brock Lesnar na long hair na may dalawang belt din. So, parang ganun eh, parang, syempre, kailangan mo yung mga essential character. Pero ironic no na wala pa akong elite na The Rock or Steve Austin. Tapos John Cena na latest. Darating tayo dyan pag may budget. No? So, yun lang. Thank you for watching. Shoutout sa mga toy group na nakikita ko sa mga GC namin sa Daily Habits. So, tuloy-tuloy pa rin. No? Palakas ng palakas yung bentahan ng action figure. No? Bumabalik yung sigla ngayon ng wrestling community. Hindi lang yun, meron pa mga, syempre yung PWR, tsaka ano pa ba, mga wrestling community natin, Wrestling Boy, Figure Fanatics, Ace Collectibles, mga nagbibenta ng action figure. Tapos may mga mga toy collectibles din na merong store sa Green Hills. Yan, nakikita ko rin yan sa Facebook, no? Pag nagbo-browse ako ng mga pwedeng bilhin na action figure. So, alam ko marami lang store dyan sa Green Hills. Di pa ako napapadaan dyan eh, pero pag napadaan ako, malamang mapapabili ako dyan kaya pag-aanda ako. So, ayun lang, no? Sana sa susunod ng mga video, ibang video naman, no? Hindi lang puro toy review. Baka magano na rin ako yung mga 60-second fix up. Mga ganun. May mga, baka bibili na rin ng mga heads kanin, mga nakikita ko sa Shopee, na pwede kong ipalit sa mga action figure ko, na para magmukha siyang latest. So, yun lang. Thank you for watching. Kung natripan mo tong video na to, subscribe lang kayo sa YouTube channel. Thank you. Peace out.